Live na tayo. Anong nga natin dito? Live na tayo. Live na tayo, guys. Sino pa nandyan? Yan si ate nat namin. Ala. Ano ba yun? Yan na. Ala, naka-live na ako. Galing na ate nat eh. Thank you ate nat namin. Dito na rin si ate Sheena. Nababasa niyo bang pamagat? Ate Sheena, nababasa niyo bang pamagat? Andiyan na si ate Nat. Sino pang wala? Marami pa. Alright. Live na tayo, guys. Andiyan na si Pastor Gab namin, Pastor Jack. Dito sa kabila, okay. Alright. Andiyan na ate Gemini, andiyan silang lahat. Alright. Andiyan si ate Jen namin. Hello. Yan. Okay. Ang ating serye, tuturo natin sa gabing ito, simula sa gabing ito, ay andyan si ate CJ, alright. Isang challenge o isang hamon sa atin. Hamon dahil hindi tayo nahahamon. Ang nakagisnan nating panguunawa o pagkakilala sa ating sarili, pagkakilala sa Diyos, ay yun na rin ang ating ipinapasa. At yan na rin ang ating talagang fixed na panguunawa. At maging sa mga seminars natin, libre po ang ating mga seminars. Umabot tayo sa Kabisayaan para magbigay ng libreng seminar. Libre din ang kainan. At kadalasan ng mga umattend ay siyempre mga ministers, mga pastors, mga leaders. Ngunit malaki ang ating nakikitang kalunos-lunos na kamalayan ng marami sa atin, mga kapatiran natin, dahil talagang hindi mabago. Hirap na hirap silang paniwalaan ang tunay na kanilang katauhan. Nag-seminar tayo, maging dyan, abot tayo sa Ilocos, hindi ko na ikwento. Sa Ilocos Sur. Nag-seminar po tayo dyan. Abot tayo sa Pampanga, palagi tayo sa Pampanga, no? Nagsiseminar. Libre po na pagtuturo. Umabot tayo dito sa Metro Manila, Rizal, Binangonan, Taytay, Cainta, Pasig, Mandaluyong, hanggang dyan sa may Muntinlupa, Marikina. Libre po lahat. Diyan sa Taguig. Marami po tayong karanasan. Bukod pa sa siyempre, nung nandyan ako sa Maynila, kabataan natin noon, mahilig tayo mag-aral. Nag-aral po tayo mga kailangan na mga paghahanda. Nag-aral tayo ng International System of Teaching. Nagiging course director po tayo ng isang school.
ng ilang training centers. Nagdi-design po tayo ng courses, ng modules na sinasabi nila ngayon. Ha? At naging assessor tayo sa mga instructors, mga teachers. Pa. Naging OWA instructor tayo. Ha? Binabayaran tayo ng OWA para po ituro sa mga paalis na OFW yung pre-departure orientation seminar. Ang nakakalungkot ay doon sa experiences natin yon, maraming mga domestic helpers na pumupunta sa Saudi, sa Middle East, na ni-rape ng kanilang mga amo. Ngunit, uma-apply uli. Meron tayong nakausap doon na 2 beses na siya na-rape ng kanyang amo. At nagtago doon sa OWA Center sa Middle East. Pero bumabalik uli. Tinanong natin, bakit ba gustong-gusto mo pa bumalik doon? Magkano na naman ang sweldo ng domestic helper sa Middle East? $250. Mapalad ka kung makatanggap ka ng gano'n. Bukod sa walang day off. Ang day off nyo na ay December 25. Sisimba lang, kailangan umuwi ka maghapon. Ang sagot niyo sa akin ay, feeling ko po kasi pag nakasakay ako sa eroplano, parang ang yaman-yaman ko. Yan, mga illusion. Dahil sa status, meron tayo isang nakausap na driver ng 10-wheeler trucks sa napunta Saudi, sa Dammam at sa Jeddah. Sabi ko, magkano na ngayon ang sweldo sa Dammam? Dati po, nung nagsisimula kami, nasa $1,200 US. Okay naman. Panahon na yun, malaki na yun. Ngayon kako, ngayon po, wala pang $400 eh. Kako, kaya mo naman kitain dito yan Alam mo, taga Pampanga ka, di ba? Opo. Mula dyan sa pier, sa south, hanggang sa inyo sa Pampanga, di ba, minimum yung 1,200 pesos isang biyahe? Opo. Alam ko po. Ba't ka pupunta pa sa Saudi? Ba't ka babalik doon? Ang sabi po nila, dahil po, ang sabi po niya, sa amin kasi sa lugar namin, nakilala na akong Saudi boy Saudi boy. Gano'n. Kaya, alam mo na, yan ang pagkakilala sa atin kaya pinangatawanan na natin. Kaya ako, ang kaya mong kikitain sa Pilipinas ay dahilan doon sa pagkakilala siya kay Saudi boy at kinakapos ang pamilya, maiwan ang pamilya mo 2 years. Hindi nila maiwanan ang status. Minsan nag-seminar tayo sa Marikina. Bago mag-seminar, nandun mga pastors, marami sila. Kanya-kanyang bigay sila ng mga, tawag namin yan, pedido. Yung mga request sa kanilang churches daw, kailangan nila ng aircon, kailangan ng bed, kailangan ng ganito, ganun. Hindi pa rin simula seminar. Dahil magpapasakop daw siya sa ministry natin. Okay, kakamaya tayo mag-usap. Nagturo na tayo ng greater truth, para silang tinakluban ng langit. Wala na silang nakita. Hindi nila masagot ang simple na tanong patungkol sa kanilang sarili. At hindi nila mapaniwalaan. Nag-seminar tayo bandang Leyte, libre din po. Unang gabi, unang araw, marami, siguro mga 50, mahigit mga pastors lahat. Nagturo tayo, libre kain, may pamasahe pa yung mga pastor. Tapos sabi ko, babalik ako, kung gusto niyo akong bumalik, babalik ako next month, di pa naman ako aalis. Sige po. Abay, bago kami umalis,
Ito na, may budget na binigay sa akin. 1,000. Kaya ito doon kami sa 5-star hotel. Ganun. Ito po, ganun. Sabi ko, mga pastor, ayaw nila ng lambat. Ang gusto nila isda. Marami sa atin ganyan, kapatid. Kaya marami sa atin hindi umasenso. Yan tuturuan mo kung paano mangisda. Ayaw niya. Gusto niya kumain na lang ng isda. So, kawawa po ang tao dahil hindi niya kilala kung sino siya. Tingnan natin. Dito po tayo sa aklat ng Mateo. Aklat ng Mateo, chapter 9. Tingnan po natin. Meron po akong pinost dyan, kung nakikita nyo, ang kaibahan ng exegesis. Yan ang pagpaparanhan ng Pilipino. Kaysa sa at hinahanap niya ang katugma ng kanyang alam na doktrina. Wala siyang pakialam kung anong sasabihin ng Bible. Kung ano nila layo ng pagkasabi. Basta, ang kanyang alam na doktrina, hanapin niya doon. At sabi niya, ito nga ang ebidensya ng doktrina namin. Tama ang doktrina namin. Wala na siyang pakialam sa Revelation. Kung ano ang sinasabi nila layon ng talata. Kaya pag ganyan po, lugi tayo. Malaki po ang kalugi ng Kristiyano. Manual ng tao. Ngunit, kung ang doktrina ng tao lamang ang ating isusuot at magpagapos tayo, kapatid. Hindi lamang tayo ginapos ng reliyon na yan, ginapos tayo ng demonyo. Masarap bang magkasakit? Masarap bang mamatay sa hirap? Ngunit sinasabi ng Bible mismo, hindi ka maghihirap. At hindi ka magkakasakit. Pero hindi mapaniwalaan ng tao. Ng mga nasa ministry. Dahil exegesis ang kanilang pamamaraan. Walang iniwan sa PIDOS, sa seminar natin palagi, makikita mo ang regionalism. Example na regionalism ay pag nakakita ka ng puti Amerikano, akala mo higit siya sa'yo. Kaya pag Amerikano na pumasok, Amerikano na namamahala ng kumpanya, magaling yan. Kami, yung Pilipino lang kami. All over the world, ganyan po ang mindset ng tao. Yan po ang mindset ng mga tao lang. Kaya maging sa ministry, ginagamit po yan ng mga exegesis. Nakagapos sa doktrina at reliyon. Tapos sabihin, pastor, hindi ko naman graduate ng Bible school. Anong karapatan ng pastor? Kung tatanungin mo siya, tingnan mo nga sa Bible. Kung sino ang nagsulat ng Bible, lahat na nagsulat, karakter dyan, kung nag-aral sila ng Bible school. Hindi nila may pakita. Tingnan mo ang ministry nila. Ang ilan dyan, nagkakapera din. Puro pera lang. Kung tingnan mo ang buhay nila. May COVID, anong sabi sa mga members? Ingat kayo, ha? Distancing, ha? Kita mo sa church nila. Nakatakip lahat ng kanilang mga mukha. Nasa loob ka ng kaharian ng Diyos! Nakatakip ang mukha mo. Dahil takot kayo sa COVID. Nasa loob ka ng kingdom, ng kataas-taasan. Tapos nakatakip ka ang kanilang, hindi naman kayo nakatingin
televised, keso requirements daw ng bansa. Hindi naman kayo nakikita. Diyan mo makita, kapatid, kung ano ang kamalayan ng kapatiran nating marami. Dahil hindi nila maunawaan, hindi nila matanggap ang tunay nilang sarili. Malinaw sinabi ni Isaiah, walang sandata, anuman na pwedeng tumalab sa'yo. Pero yan ay ilusyon sa kanila. Tingnan mo dito sa Mark o sa Matthew chapter 9. Gusto ko mahamon tayo sa gabing ito. Kukunin natin ang unang hakbang ng pagiging ambassador ni Kristo. 9:37 ng Mateo. Sinabi ni Jesus sa King James Version, sabihin natin, basahin natin. Then said he unto his disciples, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Nang magkagay, sinabi niya sa kanyang mga alagad, katotohanan o katotohanay ang aanihin ay marami, datatpot kakaunti ang mga manggagawa. Pagdating ng mga salita na ito, manggagawa, iba ang pagkaunawa ng maraming pastor. Reliyon, denominasyon, pagsisilbi sa Diyos, pagpapakahirap para ma-please, malugod ang Diyos sa atin. Ang ilan, dati naman, sweet sila ng asawa niya, ngayon, para na silang magkaiba ng bansa. Para na siya nag-abroad. Hindi na siya maapuhap ng kanyang mahal na asawa. Dahil dito, naging manggagawa na siya. Marami po akong kasabayan sa ministry. Marami. Wasak po ang pamilya. May kabarkada tayo maging sa Amerika. Maging sa Puerto Rico. South America. Dahil sa pangunawa ng salitang manggagawa. Nangawasak po ang pamilya. Dahil ang demonyo po, Diyos, Elohim po siya, anghel siya. Matalino siya. Baka hindi mo alam kung paano manlinlang ang mga dating anghel na ito. Init na init tayo! Magsilbi sa Diyos natin. Na para bang ang Diyos natin walang magawa kung hindi tayo magkukumahog, magpapakapuyat, magpapakagutom, iwan ng pamilya. Hindi ka na makausap ng asawa mo. Kapatid, baka pumapasok ka ng kaunti ng ganyan. Makinig ka kung ano ang manggagawa. Alright? Father Almighty, salamat po sa gabing ito. Ipaunawa mo sa amin ano ang tunay mong katauhan na nasa amin. At ano ngayon ang aming tunay na pagkatao. Salamat, Ama. At naganap ng lahat ng katuruan na ito, ngayon nga lang na ipahayag. Salamat din sa katotohanan na hindi pwedeng baliin na bago mo palalangin ang sanglibutan, kaisa mo na kami. Wala kami ibang katauhan bago lalangin ang sanglibutan kundi ikaw. At ibinalik mo kami sa iyong sarili. Sa gabing ito, Ama, lahat ng nangabulag sa mga nakagisna namin pagtuturo sa pangalan ng Panginoong Yesus, binubuksan ko ang kanilang mga mata. Ama, salamat
at ikaw ang aming buhay. Salamat po, great I am, Abba, Daddy. Salamat, Banal na Espiritu, sa iyong gabay. We give you all the praises and the honor and the glory and the dominion sa pangalan naming buhay, aming pagkatao, si Kristo Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Angels of God will dispatch you guys in Jesus' mighty name. Hallelujah. Kapatid, kakaunti daw ang manggagawa. Dahil akala natin ang sinasabing manggagawa ay katulad ng tao na gumagawa. Kaya napakarami na sa ministry nagdadaraho. Ang iba naman gusto talaga magdaraho. Dahil yan daw. Lalo daw sila napalapit sa Panginoon. Tingnan mo sarili mo. Malapit ka ba sa sarili mo? Kausapin mo sarili mo. Sabihin mo, kailan ka lalapit sa akin? Parang ganyan. Paunawa natin kung ano ang manggagawa. Sabi niya, ang dami daw ng aanihin. Alam niyo ba sinabi sa Bible? Kung mapasa iyo man daw ang buong kayamanan o buong mundo, kung mapapahamak naman ang iyong kaluluwa, ano daw ang saysay nito? Kung doon sa negatibo mong pangunawa, negatibo natin pangunawa, sasabihin natin, ayaw ko ng yaman ng sanglibutan. Pero kung titingnan mo sa good side, makikita mo na ang kaluluwa ay hindi pwedeng tapatan ng buong sanglibutan. Ganong kahalaga ang iisang kaluluwa. Hindi pwedeng tapatan ng anumang yaman sa mundo ang isang kaluluwa. Kaya kapag ang kaluluwa na ito na hawak ng dyablo, naagaw mo sa kamay ni Satanas, kapatid, hindi ka kayang bayaran ng lahat ng kayamanan sa mundo. Sa makatuwid, ang manggagawa na ito, walang kasing makapangyarihan at wala siyang kasing yaman dito sa mundong nakikita. Dahil ang kanyang inaani ay kaluluwa na hindi kayang pantayan ng lahat ng kayamanan ng sanglibutan. So ano itong manggagawa? Kaya tandaan mo, kapatid, lahat ng kaluluwa hanggat hindi pa nailipat sa liwanag, hawak po ng dyablo. Hawak mismo ni Satanas. Sino ka para umagaw ng kaluluwa kung ikaw mismo pinaghaharian niya? So talakayin natin. Punta tayo sa 2 Corinthians chapter 5. Haba ng paliwanag natin, Ate Sheena. Alright. 2 Corinthians chapter 5, basahin natin sa King James Version. Kung kayo talaga ay gustong matuto. Kapatid, itong pinag-uusapan natin, hindi po ito kailanman doktrina, reliyon. Ikaw at ako, ito. Mayroon tayo bago. 2 Corinthians chapter 5, verse 17, pababa. Meron akong bibitaw na salita na gusto kong mahamon kayo. Pakinggan niyo mabuti. Alam mo ba
na ikaw ang naglalang ng langit at lupa. Ayun. Para mahamon ka. Hanapin mo sa Bible, nandiyan yan. Ulitin ko po, ang hamon. Alam mo ba na ikaw ang naglalang ng langit at lupa? Pangalawang tanong, alam mo ba na ikaw ang naglalang ng lahat ng mga anghel? Mabigat, ano? Para mahamon ka konti. Baka mamaya kasi dito kahit sa group chat natin, napakaraming nariyan. Ipipilit at ipipilit nilang doktrina nila. Meron pa nga, galit sa kayamanan eh. Galit sa pera. Alam mo ba ikaw naglalang ng langit at lupa? Baka hindi mo alam, ikaw rin naglalang ng anghel. Mga anghel. Naging demonyong iba. Patunayan natin dito sa babasahin natin, ha? 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Ang ating pamagat, ambassadors for Christ. Open po application. 24 hours a day. Bukas ang tanggapan para tanggapin ang iyong application. Verse 17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Sa King James Version, creature, hindi po creation. All things are passed away. Behold, all things are become new, and all things are of God. May mga Bible kayo. Pag nakinig po kayo sa live natin, ihanda niyo po mga Bible niyo. Dahil wala po tayong time basahin lahat ng versions. No? Kung Tagalog kayo, di Tagalog. Pero paliwanag na sa Tagalog. Sabi sa Tagalog, dito sa verse 17. Kaya nga, mula ngayon, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Hindi po siya nilalang. Hindi po siya nilalang. Itong na kay Kristo ay hindi po nilalang ng Diyos. Kaya hindi sinabi sa King James Version, He is a new creation. Ang sabi sa King James, He is a new creature. Ibig sabihin ng creature, itong species na ito, itong nakikita na naglalakad dito, wala ito dito dati. Ngayon na nakita ito dito. Bagong uri ng tao. Hindi po siya nilalang. Ulitin ko. Iba po ang nilalang. Iba po ang ipinanganak. Maraming tao nilalang. Kaya dalawang tao makikita mo sa mundo kung tunay na tao. Ang ilan, nilalang ng Diyos. Ang ilan, ipinanganak ng Diyos. Itong ipinanganak ng Diyos ay lahi ng Diyos. Sila ay kauri ng Diyos. Dito pa lang sa lahi, mukhang marami nang hindi makakatanggap. Dahil nga, Jesus nga ang kanilang alam. Pero ganyang kamalayan, kapatid, para mong binabaw ng sarili mo. Wala kang kapanapanalo niyan. Tingnan mo dito. Dito pa lang sa talata na ito, marami na tayong magkikita. Sabi niya dito sa Tagalog, ang mga dating bagay nagsilipas na. Ano ang dating bagay? Narito, sila'y pawang naging mga bago. Ang new creature o bagong uri ng tao, hindi po pwede na maging angkop sa mga lumang bagay. Bago sa bago. Luma sa luma. Sabi ni Jesus, itong bagong wine, hindi mo pwede ilagay sa lumang lalagyan. Wawasakin niya yan. So, kapatid,
Ulitin ko. Itong mga na kay Kristo, pwede ba nating sabihin na kapag na kay Kristo ka, ang pagkatao mo'y Kristo? Talk to me. If any man be in Christ, he is a new creature. Ang lahat ng bagay na bagay sa lumang katauhan ay lumipas na. Narito sabi niya, lahat ay bago sa verse 18, at ang lahat ng bago na ito ay sa Diyos, who has reconciled us to Himself by Jesus Christ. Gusto ko marinig natin. Who has reconciled us? Past tense, na-reconcile na. Itong reconciled po, Katagalog hindi maipaliwanag masyado. Sinabi dito na pinakipagkasundo tayo sa Kanya. Hindi po nakipagkasundo. Kasunduan, ano yan magkaiba yan ng katauhan, magkaiba yan maghiwalay, kasunduan. Sundo tayo ha, makasundo na tayo ha. Okay, magsundo na tayo. Okay, friend na tayo ha. Ganun yan. Hindi po ganyan ang reconcile. Ang reconcile po ay dalawang salita. Ikaw at ako ito. Please makinig, kapatid. Sawa ka na ba sa hirap na buhay? Sawa ka na ba sa may sakit dito? May problema dito? Ang salitang reconcile ay dalawang salita. Ibalik. Concile, isa. So pag sinabing reconcile, na ibalik sa iisa. Hindi ka pwede ibalik kung hindi ka taga roon. Hindi ka galing doon. Na ibalik ka sa Diyos. Ikaw at ang Diyos naging iisa uli. Ibig sabihin, dati na kayo iisa. Ibinalik ka lang. So dito, isang patunay na iisa kayo ng Diyos. Nung naglalang ang Diyos, naroon ka. Kaisa ka niya. Nung nilalang ng Diyos ang anghel, naroon ka. Iisa ka niya. Iisa kayo. Kaya lang, pagdating mo sa mundo, nahiwalay ka sa Kanya. At mula noon, akala mo ikaw ay tao lamang. Likas na makasalanan. Mahirap ang aming lahi. Maitim ang aming lahi. Amerikano kayo, Pilipino kami. Mas mataas ang inyong lahi kaysa amin. Ganyan. Dahil nawala sa memorya mo, ni hindi mo mapaniwalaan kahit sinasabi sa uli kung saan ka galing at sino ka. Sasabihin mo pa, lapastangan kami. Reconcile, na ibalik muli sa isa sa kanyang sarili sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya binigyan ka ng gawain. Tingnan mo sa King James. Who has reconciled us to Himself by Jesus Christ. Dahil si Jesus Christ ang mediator. Napag-aralan natin sa nakaraan nating serye, pag sinabing mediator, hindi siya nakikipag-mediate. Hindi siya namamagitan sa dalawa. Namamagitan siya sa isa.
Ulitin natin. Pag sinabi nating namamagitan sa dalawang paksol, sa dalawang tao, sa dalawang kumpanya, siyempre dalawa. Pero itong mediator na si Kristo Jesus, hindi po siya namamagitan o namagitan sa dalawa. Nakasulat po sa Bible, namagitan siya sa iisa. Isa sa sarili niya, isa sa Ama, isa sa banal na Espiritu. Ikaw at ako. Dahil dyan, sabi niya, binigyan niya tayo ng ministry of reconciliation. Meron tayong ministry. Ikaw na ngayon ang tagapamagitan sa iisa rin. Sa Diyos at sa tao, maging iisa ulit. Yun ang sinasabi ni Jesus. Kulang sa manggagawa. Dahil napakaraming manggagawa, ikutin mo ang buong mundo, 99.9% mga ministers ang tawag. Nasa ministry sila para dalhin sa Panginoon ang tao at magsilbi sa Panginoon. Hindi po ganyan ang manggagawa. Kaya kulang na kulang ang manggagawa, sabi ni Jesus. Napakaraming manggagawa, oh? Pero kulang dahil hindi sila tunay na manggagawa ayon sa kanilang kamalayan. Ang manggagawa na ito, ministry o ministers na ito, reconciliation ang kanyang trabaho. Ang dating iisa sa Diyos, ibabalik sa Diyos para maging iisa. I-post nyo nga dyan, ate, yung verse na sa King James Version, he who is joined unto the Lord is one spirit. Period. Hindi ka pwede maging manggagawa, kapatid, kung hindi mo mismo pinapaniwalaan na ikaw at ang Diyos ay iisa. Na ibalik ka sa buhay Diyos, buhay o katauhang Diyos, Diyos! Na bago palalangin ng sanglibutan, naroon ka na sa Kanya. Dahil ang kalaban mo, kapatid, ang kamay na bubuksan mo para agawin ng kaluluwa ay kamay ni Satanas. Wala nakakagawa niya na tao lamang. Diyos lang ang nakakagawa niya. 1 Corinthians 6:17, King James Version. Pag-ipost mo dyan, Tisina, ipapost ko rin sa kabila. He who is joined unto the Lord is one spirit. Nung tinanggap mo si Kristo Jesus na Panginoon mo, na reconcile ka, na ibalik ka sa dating iisa sa sarili mo. Ngayon, iisa kayo uli. Ikaw ang buto at laman niya na nakikita. Ang tawag sa iyo, anak. Walang anak ng Diyos sa mundong ito na hindi iisa ng Diyos, buhay ng Diyos, at siya ang nakikita o larawan ng hindi nakikita ng Diyos. Yan ang anak ng Diyos. Kaya si anak, nakikita siya. Ikaw at ako. Ang trabaho mo, mag-reconcile. Ang nire-reconcile, ang binabalik natin sa iisa, ay dati ng iisa sa Diyos. Hindi nga lang niya alam. Katulad mo rin. Dahil diyan, sabi dito sa verse 19,
To wit, that God was in Christ. Tingnan niyo mabuti sa verse 19. To witness that God was in Christ. Sino in Christ? God. Balikan mo verse 17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. To wit, that God was in Christ. Reconciling the world unto Himself, upang maging isa uli ang buong mundo sa kanyang sarili. Naging in Christ siya. Ngayon, sino ang in Christ? Itong man. Dati, hindi pa tayo reconciled kay Kristo o sa God. Ang God mismo ay na kay Kristo. Ngayon, ikaw at ako ay na kay Kristo na. Ang tawag sa iyo man. Sabi ni Kristo sa sarili niya, siya ay son of man. Pero siya ay son of God. So itong man sa verse 17 at itong God sa verse 19, iisa. Correct. Ulit. Hindi na-gets ng iba. Kung sino rin na kay Kristo, siya ay bagong uri ng tao. Ang lahat ng lumipas na. Ngayon, lahat ay bago na, at ang lahat ng bago na ito ay Diyos na. Diyos. Dahil ibinalik na sa paging iisa sa Diyos, sa pamamagitan ni Hesus Kristo. At ngayon, binigyan sila ng ministry o gawain na pag-iisahin ang tao sa Diyos. Dahil dati na siya kaysa ng Diyos. Upang, sabi niya, to witness, sabi niya, ito'y patunay na ang Diyos ay na kay Christ, na kay Kristo. So, pag ang Diyos na kay Kristo, hindi ba si Kristo Diyos? Iisa sila. Sino ngayon na kay Kristo? Hindi ba't ikaw? Pwede mo bang sabihin na ikay tao lamang nakipag-isa kay Kristo? Hindi pwede. Bakit? Diyos lang ang pwedeng makipag-isa kay Kristo. Dahil si Kristo ang representante o ang larawan ng hindi nakikitang Diyos. Kung sasabihin mo, Kristiyano ka, ako na kay Kristo ako eh. Pero pagkaunawa mo, tao ka lang. Nagkakamali ka. Hindi ka manggagawa. Lalamunin ka ng sistema ng mundong ito. Walang in Christ na tao lamang. Diyos! Yan. Dahil si Kristo ay Diyos. Kolosa 1:15. Si Kristo ang larawan ng hindi nakikitang Diyos. Walang makipag-join sa kay Kristo nang hindi siya Diyos. He who is joined unto the Lord is one Spirit, one Elohim, one God. Reconcile. Ibinalik sa isa. Kaya huwag mo sabihin, in Christ ako. So what? Ano ka ngayon? Pastor ako. So what? Ano ka ngayon? Tao o Diyos? Ito, lapas tangan ito. May sabi siya, Diyos kami. Diyos, batingin mo sarili mo. Teka, basahin mo nga. Basahin mo nga, mabuti kasi. Puro kasi i-Jesus kayo. Si Kristo ba Diyos? Larawan ba siya ng hindi nakikitang Diyos? Dahil may buto at laman siya. So, ang buto at laman niya, Diyos. Correct? Buto at laman niya ito. So, pati ito, Diyos ito. Buto at laman ng Diyos ito eh. Siyang larawan na hindi nakikita ng Diyos. Huwag
Huwag mo sabihin, tao ka lamang, nakipag-isa ka sa Diyos. Hindi pwede yun. Walang nakikipag-isang pusa sa aso, no? Diyos sa Diyos lang. Deep, call it unto deep. Kaya pag sinabi, in Christ ka, Diyos yan. Hindi ako nagsabi yan. Pasahin mabuti. To it that God was in Christ reconciling. Ayan naman salitang reconcile. The world unto Himself. Alam mo ba ng world na ito? Diyos ito. Kaysa ito ng Diyos. Baka hindi mo alam, kapatid. Pati ang maliit na damo sa paligid mo. Diyos yan. Galing sa Diyos yan. Nagmula yan sa Diyos. Ibinabalan dito. Huwag mo sabihin na ang Diyos ay mayroon siya upuan, may trono, mayroon siya kapaligiran, mayroon siya kaharian, doon siya sa loob ng kaharian niya. No. No, kapatid, no. Unawain. Wala pong kataas-taas ang Diyos na sinasakop ng anumang environment, ng anumang kapaligiran. Siya po ang lahat at lahat. Lahat sakop niya. Lahat galing sa sarili niya. Siya ang invisible realm. Kaya nung binaba niya ang damo dito, galing niya sa sarili niya. Iisa sa sarili niya. Kaya ang world mismo ang dapat ibalik na isa sa kanya. Hindi lang tao. Kaya creation is in travail. Ang kapalagiran ay namimigati. Bakit? Hindi sila naibalik sa iisang Diyos. Dahil walang iba makapagbalik, makapag-reconcile ng mundo sa Diyos, kundi ikaw at ako. Yan ang manggagawa. Creation is in travail, waiting for the manifestation of the sons of God. Why? Because ang reconciliation ay ibinigay sa iyo at sa akin. Kaya huwag mong tawagan ng Diyos, Lord, ibalik mo sa sarili mo. No, ikaw ang magbalik sa taong yan, sa mundong yan, sa kakahuyan yan, sa ginto, pilak na yan sa Diyos. Pero nasaan ang mga ginto at pilak? Doon sa masisipag. Masipag mag-isip ko anong paraan. Tayong Kristiyano, anong ginagawa natin? Bukod sa tamad tayo, hindi natin kilala kung sino tayo. Reconciling dito the world unto Himself. Huwag mo sabihin, ikaw lang yan. World yan. Langit at lupa yan. Ibinalik muli na iisa sa sarili niya buong mundo. Not imputing the trespasses unto them. Ikaw na ito. Hindi na ibinilang sa iyo ang kasalanan mo. Hanggang ngayon, sinasabi mo pa rin, likas kang makasalanan. Buti pa ang Diyos. Hindi na niya binilang sa iyo. Ikaw, bilang ka ng bilang. And has committed unto us the word, salita naman ito, the word of reconciliation. Please, kapatid, makinig. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Nothing was made that has been made without the Word. No, ang Word na ito, ikinumit sa iyo. Dahil ang Word, ang tanging paraan para maibalik sa Diyos ang lahat. Walang nalalang 1:13 na hindi siya pamamagitan ng salita. Now, ang word, ang salita na ito, nasa iyo. Ikaw ang responsable ngayon
para may balik ang buong mundo maging iisa muli sa Diyos. Pero ang ginagawa ng minister, katulad natin noon, hanap dito, hanap doon, Lord, Lord, kita mo na mga anak ko, mag-i-enroll na naman, Lord. Sinabi mo sa salita mo, ganito ka, kita mo yun. Samantala nasa yung word of reconciliation. Ikaw ang tinitingnan ng langit na ibalik sa Diyos ang dating iisa sa Kanya. Tapos mamamroblema ka sa pera. Takot ka sa pera. Ang buong mundo na ito, pati ginto at pilak, naghihintay na maibalik sila sa Diyos na dating iisa sa kanila sa pamamagitan. Kita mo gaano kalayo tayo, kapatid. Sobrang layo natin. Nandun tayo sa ilalim ng kadiliman. Now, sabi verse 20, we are ambassadors for Christ. As though God did beseech you by us. Ngayon, kami mga ambasador ni Kristo na para bang ang Diyos mismo ang nagsasalita sa pamamagitan namin. Sabi niya, we pray. Nakikiusap kami sa katauhan ni Kristo Jesus na kami bumalik ka, maging isa ka sa Diyos muli. Ito ang magagawa, kapatid. The harvest is full, plentiful, but the workers are few. Very, very few. Marami sa atin naghahanap ng trabaho, business dito, business doon, lugi dito, lugi doon. Pakapuyat dito, pakapuyat doon, linggo, hindi na makatin sa church, dahil sa trabaho. Bakit? Hindi natin alam. Tayo pala hinihintay ng buong mundo na ibalik sila sa Diyos. Kung tayo tagabalik, hindi ba kontrolado natin sila? Ambassadors for Christ. Ang ambassadors, sila ang representante ni Kristo. Kung representante ni Kristo, at si Kristo ay Diyos, ang representante ba niya tao lamang? He who is joined unto the Lord is one spirit. Kaya ba niya may reconcile, may balik sa sarili niya, dahil ang Diyos at siya ay isa? Ang buong mundo, kasama ang pilak at ginto. Pero apply ka dito, apply doon, nag-worry ka na, paano na ito? Ilang buwan na ako ng trabaho. Ito, trabaho mo, kapatid. Subok ko ito. Subok na subok ko ito, kapatid. Tambak ang bayaran natin buwan-buwan. May mga pinaaral tayo sa private schools. Wala tayong hanap buhay. Nagpapahiner lang tayo ng church. Hindi malaki. So sabi ko, ambassador ako ni Kristo. Sa iba siguro, malit na pera yun. Pero sa isang katulad ko na hindi naman galing sa pera, ang 27,000 buwan-buwan na bayaran sa hulugan na bahay, 10,000 na bayaran sa kotse, at libo-libong tuition ng mga bata nag-aaral. Mabigat yun. Malaki na sa amin yun. So sabi ko, hindi. Lord, hindi ako alis. Patutunayan ko salita mo sa mundong ito. Ni isang araw, hindi ako sumala sa bayaran. Wala akong trabaho. Wala rin ako nakalagay sa bangko. Yun lang alam ko noon. Hindi ganito. Sabi ko, patunayan ko ito. Anong buhay ko sa mundong ito kung hindi ko mapatunayan ito? Bukas makalawak, wala na ako sa mundong ito. Ano pa? Di patunayan ko na. No pain, no gain.
Dati nga, mapahig tayo talian sa bewang. Ito pa, reconciled ako sa Diyos. Hindi po ako sumala. Wala akong hanap buhay. Huwag tayong humayo para maging manggagawa kung ang mindset natin tao lang. Kaawa-awa ka, kapatid. Ang mga ambasador ni Kristo Jesus, Diyos! Sila ang larawan ng hindi nakikitang Diyos. Dahil sila in Christ. If any be in Christ, Christ is the image of the invisible God. Ikaw yan. Hindi ba't ang buhay mo, Kristo? Kahit may buhay Kristo tayo, kung hindi mahayag ang buhay na ito, hindi tayo in Christ. Tao pa rin tayo. Likas na makasalanan. Ang tunay na tao, sinabi ni Kristo, siya, anak ng tao. May karapatan, may authority, hatulan ng sanglibutan. Juan 25. Tingnan nga natin. Juan 5, 25, 26. Kung may time kayo, basahin nyo. Dito muna tayo, hindi pa tayo tapos dito. Verse 21, ano itong mga ambassador ni Kristo? Who He has made Him to be sin for us. Si Kristo naging kasalanan para sa atin. Nung siya naging kasalanan para sa atin, nung siya namatay, kasalanan ka pa rin ba? Mayroon ka ng proxy. Who He has made Him to be sin for us, who knew no sin. Siya na hindi alam, kilala, hindi nagkasala. Naging kasalanan siya para sa iyo at sa akin. Bakit? Upang ikaw daw ang maging katuwiran ng Diyos. Dahil ikaw ay nasa Kanya. That we might be made the righteousness of God in Him, in Christ. Dahil walang ambasador ni Kristo na hindi righteous. Huwag ka hahayo-hayo, kapatid, manggagawa. Sinasabi mo, likas kang makasalanan. Gugutumin ka ng mundong ito. Gugutumin ka niya, kapatid. Trabaho ito, kapatid. Ambassador ito, trabaho ito. Umapply ka ngayong gabi. Hindi ito basta trabaho, kapatid. Trabaho ng Diyos ito. Diyos lang nakakapagtrabaho nito. Baka wala kang trabaho, kapatid. Eto, matagal na. Open ang application. Umapply ka na ngayong gabi. Lahat dito ambassador ay righteous. Matuwid. Walang bahid ng kasalanan. Dumi. Wala. Sila ang katuwiran ng Diyos. Kaya sabi ni Isaiah, darating ang araw na no weapon formed against you shall prosper. Walang anumang sandata na pwedeng manaig sa iyo. At ang lahat ng dila na kumakalaban sa iyo, huhusgan mo. Ito ang mamanahin mo. Bakit? Ang iyong mismong katuwiran ay ang katuwiran din ng Diyos. Ito naganap. Tanging mga katuwiran lamang ng Diyos ang hindi tatablan ng COVID. Ng kung ano-ano pa sandata. Kung hindi ka Jesus, maging exegesis ka, kapatid. Mali ang ating natutunan. No? Ito ang nasasabi. Dito pa lang, unang hakbang. Bukas makinig kayo. Kung pwede tayo mag-live, mas matindi ang ating pag-usapan bukas. Matindi. Na gusto kong makuha, marinig man lang natin at mahamon tayo. Alam mo yung mga seminars ginawa ko, ilang taon ako nag-seminar, libre. Ang ilan, nabalitaan ko, patay na sa cancer. Ang ilan, naghihirap pa rin. Dahil ayaw bitawan yung kanila nakadistang, nakaalaman kung sino sila. Basahin mo lahat ito, ambassador ka ni Kristo. Walang ambassador ni Kristo na tao lamang.
Dahil ang kanyang aanihin ay kaluluwa na hawak ni Satanas. Walang makakaagaw dyan kung hindi ka higit sa kay Satanas. Ang gusto ko, magkaroon ka ng matibay na puhunan sa puso. Ikaw ang gumawa kay Lucifer nung siya anghel pa. Ulitin ko. Ni-reconcile ka na. Dati iisa ka sa Diyos. Ang naglalang ng lahat ng anghel, ikaw at ang tatay mo na iisa. Nung pagdating mo sa mundong ito, nahiwalay ka. Tinakot ka niya. Ang tingin mo sa kanya, napakalaki, higante. Ikaw tipaklong. Dahil hindi mo kilala kung sino ka. Ngayon alam mo, naglalakad ka sa kalsada, natatakbuhan sila. Ayan ang creator natin, yan ang creator natin, nalaman na niya tuloy, nalaman na niya. Nangangatog siya. Baka hindi mo pa alam. Dito lang, dito sa mga talata, ito patunay, 3 beses binanggit, reconciliation. Balik. Concile, 1. Ibinalik ka sa iisa. Sa sarili niya. So, ang sarili niya, sarili mo. Ang sarili mo, sarili niya. Iisa. Ang nakipag-isa sa Panginoon ay isang Espiritu. So, pag dumating, akin na yan. Sabihin mo sa lahat ng diablo, akin na yung kaluluwa na yan. Akin na yan. Isang kaluluwa, kapatid, hindi kayang pantayin ng sanlibutan, ha? So, isang kaluluwa na nakuha mo, nag-aawitan ng mga anghel. Bakit? May ibababa na ngayon sila para sumama sa iyo. Bakit? Masarap ang buhay nila sa mundo. Ang mga anghel, may mga warrior angels tayo. Alam mo, may mga warriors, hindi sila masaya kung hindi sila nakakapaggera. Hindi sila nakapanapak ng kalaban. Hindi sila masaya. Yun talaga ang kanilang katauhan eh. Pag hindi sila nakapambugbog, hindi sila masaya. Yan yan ang nagpapalakpakan sa langit. Nakapila kasi sila eh. Takal ko naghintay. Ngayon ako nasusunod sa pila. Bababa ako. Ayan, makapanapak na ako nitong mga demonyo na ito. Lahat sila nilalang mo. Dahil na-reconcile, ibigin dati ka na isa sa Diyos. Concile. Binalik. Concile, iisa. Yan ang basa ko. Ikaw at ako. I hope we have time. Sana ma-explain natin. Pero ito lang ang hamon. Sa gabing ito, bago ka matulog, pagbulay-bulayan mo. Ang world, dito sa verse 19, ibinigay sa iyo pagdalhin muli sa Diyos. Maging iisa. At ang Diyos at ikaw iisa. Kanino mo dalhin? Hindi ba sa sarili mo? Dahil ikaw at ang Diyos iisa na. So, anong problema mo sa pera? Bakit nagkukumahog ka? Iniiwan mo na asawa mo. Habang naglalambing ka sa asawa na kayakap ka noon, kaya may problema naman, hutusan mo. Huwag kayong kala mo sinisilaban ng puwet mo na, kulang, wala ako dun, baka walang magawa ang Diyos. Ikaw na yun. Lalo ka pa dapat magkaroon ng time sa asawa mo Dahil alam mo na ngayon ang paraan, alam mo na ngayon kung sino ka bakit ngayon napalayo ka sa asawa? Napakarami tuloy ministers, mga pastor, dinivorce ng asawa. Iwalay sa asawa, wasak ang pamilya. Bakit? Nung pumasok sa nawala nang, sabi sa Bible, rejoice with the wife of your youth. Sa youth lang yun, na-enjoy. Pag uugod ka na kapatid, magkaibigan na lang kayo. Ngayong youth ka, i-enjoy mo, mag-rejoice ka kasama asawa mo. Ngayon nakarinig ka lang ng greater truth, medyo nabigani ka, naku, kailangan ko ihayo ito. Madaling araw, alis ka, hindi ka nagpaalam sa asawa mo. Ano yan? Ano? In Christ ka Sabi niya, word of reconciliation binigay sa iyo, ikinumit sa iyo, gamitin mo ang word.
Walang nalalang kung hindi sa pamamagitan ng salita. Magsalita ka lang, nakayakap ka sa asawa mo. In the name of Jesus Christ. Sa katawan ni Kristo na ako. Angels of God, go! Tuloy ang honeymoon nyo ng asawa mo. Tuloy ang laro nyo ng anak nyo. Hindi. Napag-iwanan mo na pamilya mo. Come on, kapatid, please. Be wise. Amen? Father Almighty, salamat uli. At ituloy namin ang serie mong ito, Ama. Napakasarap namin. Marami pa sana. Marami sa gabing ito. May bukas pa. Para kaya lang namin lunukin, aming isusubo sa gabing ito. Salamat, Ama, sa iyong pagkain. Salamat, Daddy, Aba. Salamat. At kami iisa na muli sa iyo. Dati na kami sa iyo, iisa. Ngayon na ibalik na kami tunay at binigay mo sa amin yung salita. Salita na naglalang ng langit at lupa na isa sa iyo dati. Ito ang aming trabaho. Manggagawa kami. Diyos na manggagawa. Father, salamat. We give you all the glory and the honor and the dominion in the name of our life, our nature, our being, our Lord, Jesus Christ of Nazareth. Amen. Angels of God, thank you guys. Tuloy ninyo inyong trabaho. Kaya pag nag-uutos tayo ng angels, alam mo kung sino ka. Amen, guys. I hope you receive something. Sana may natanggap kayo. Alam ko. Amen? Iba na tingin mo sarili mo. Iba na. Na-reconcile ka na. Naibalik ka sa original mo. Na isa sa Diyos. Kaya ang buhay mo, Diyos. Ang kagandahan pa nga sa iyo, sa akin, tayo nakikita na hindi nakikita ang Diyos sa mundong ito. Ito ang manggagawa. Wala kang trabaho, sa gabing ito ma-apply ka. Na? Mula ngayon, ambassador ka lang ni Kristo. Tingnan mo kung dito mambak ang pera sa gamitin mo sa ministry, ha? Problema. Bakit? Alam mong biyaya ng Ama natin, parang hangin. Langapin nga natin sabay-sabay, bilyon tayo. Ang hangin, tingnan mo kung mabawasan. Hindi na mabawasan ang biyaya ng Ama natin na nasa atin. As you believe, it shall be done unto you. Ano man iniisip mo sa loob mo, ganyan ka. Ganyan dapat ang ating iniisip. Ibalik ang kaisipan sa itaas. Amen? Dahil doon tayo galing. Isa tayo at maibalik na tayo doon. Nakaupo tayo sa kanang kamay ng kataas-taasan. So guys, tandaan mo lang, I love you. Good night.